sa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, mabugnawong uwanon nga adlaw Huwebes, pitsa 14 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Bani ko sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot kita sa ato ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Mactan nga unta atong mahinabi karong buntaga alang sa pagsusi usab sa atong lakat sa kahimtang sa panahon. Ato sa unahon pagpadangat kini atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mandaue capital in rice stalemate. Sa Super Balita sa Sunstar, Kongresista Frasco gipikhan ni Bari 4. Sa The Freeman, in Cebu's 6th District, 7.3 billion pesos floodworks. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis miilog og armas sa gwardiya gireklamo og pagpamusil ug robbery. Sa Philippine Daily Inquirer, EDCOM says keep DPWH out of building classrooms. Sa Philippine Star, flood control projects face 71.7 billion pesos budget cut. Sa Manila Bulletin, 2026 national budget geared toward biggest treasure. Social services sector gets largest share with 2.314 trillion pesos. Ug sa Tempo, swift rescue. Police save teen hostage after knife attack in Baliwag. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among paningkamutan nga mapadangat kaninyo atong latest weather update ug ato sang ihatod ato mga nagunang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug sa dili pa nato ipadangat atong mga balita tusang dawaton natong latest weather update. Ikin sa pag-asa makta niya karon sa tong linya Sir Jomer Eclarino, maing buntag Sir Jomer. Yes, ma'am. May buntag sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang southwest monsoon o habagat ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod tungod kini sa habagat ang atong weather condition diri sa Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati na madag-umo na kalangitan ug nay mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Ug dala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hiningit na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa nakadagatan, malinaw nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6:03 sa hapon.
Ang dagat mo tao alas 2:09 sa hapon, muhunas unyang alas 8:09 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:00 sa buntag ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Clarino. Sir Jomer? Yes ma'am, good morning. Yeah, good morning sir. Sir, kining atong nasinati kagabi ug karong buntag nga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin dinhi sa Metro Cebu, is this still related to Goryo? Dili ta direktang effect naka-apekto sa bagyong Goryo, habagat o localized thunderstorms ang atong cause ng mga pag-uwan previous days and until karon habagat ang atong hinungdan sa mga pag-uwan. Okay, so unsa atong mapaabot sad for the rest of the week ug karong weekend, Sir Jomer? Karong adlaw until ugma, so any time of the day makasinati ta mga pag-uwan, light to moderate with occasional heavy rains due to southwest monsoon or habagat, so delikado kini atong mga flash floods and landslide prone areas. In this weekend, much improved ta, balik ta sa general leisure weather. Taas ang time na walay uwan, but naagi hapon na moderate to high chance sa mga localized thunderstorms. Earlier this week, I think, sir, diha ito yung gawas nga report, Sir Jomer, nga murag tulo ka buok ang expected nga bagyo nga musud sa atong PAR for this month. We're still halfway to August, and so far, unsay ato ang mga projections, sir? Karong Agosto 2 or 3 ang atong expected na tropical cyclone or bagyo ma-develop within the PR or makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. And as of now, nakaduha na ta sa bagyong Agosto, that is si Fabian in sa Goryo. So napatay expected na usa before mahuman ang kining Agosto. And still, base sa ating tropical cyclone threat potential within 1 to 2 weeks, is natin nakita mga circulations ma-develop within our PR or makasulod sa atong PR, but still low chance pa kami ma-develop na bagyo o tropical cyclone. Okay, so far, sir, expecting better weather in the coming days. Thank you, Sir Jomer. Ay, sabayan ma'am, salamat o good morning. Dagang salamat, Sir Jomer Eclarino, may buntag yung tanan din as Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, 38 anyos nga mananagat nga nakilatan patay dito sa barangay Punta Engaño, Dakbayan, Lapu-Lapu, Gilubong na. Gihikay na usab sa City Social Welfare and Development Office ang financial assistance nga ilang matunol sa kapuyo sa mananagat. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gilubong na karong adlaw si Chodolito Intan, ang 38 anyos nga mananagat nga nakabsan og kinabuhi human na igo sa kilat, samtang nanagat niadtong Agosto 5 sa barangay Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hangtod karon naglisod pa sa pagdawat sa kamatayon ni Intan ang iyang 35 anyos nga kapuyo nga si Teresita Kaay. Maong mapasalamaton si Teresita sa tanan mitabang kanila pinansyal aron nga aduna sila'y magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon, ilabi na nga 8 ka buok ang iyang mga anak. Gipahibaw ni Teresita nga usa ka pribadong individual ang nipasalig nga motabang kanila matagbuan ug sumha pa niya nga dako kini og ikatabang kanila ilabi na nga wa pa siya'y trabaho. Pero ako kung pangaling kamutan mama, di ko magpalingon ko gumikan sa mga anak. Sa tanang mitabang nako. Nga nakakuan-kuan ko ginagmay sa mga bata ug sa ako ang pares nga malubong. Makakuan-kuan ko ginagmay sa iyang panginahanglanon. Hinuon, wara sila na problema sa pagpahiluna sa iyang kapuyo tungod kay ang lokal nga kagamhanan mo ay nag-abaga sa pagpalubong ni ini. Dugang pa ni ana, nakadawat na usab sila og mga food packs gikan sa City Social Welfare and Development Office. Apan sigon pa ni Teresita nga wa pa sila nadawat nga financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Matud ni Buena Ferry Mucaldo, ang Head of Operations sa CSWDO, nga gihikay na nila ang financial ug burial assistance nga ilang ituno sa pamilya ni Intan. Dugang pa ni ana, ila usab nga i-apply og financial assistance sa Teresita sa WEDC kun women in especially difficult circumstances. Gawas sa mga assistance, gipasalig ni Remucaldo nga ilang i-apply sa solo parent program sa Teresita aron nga aduna kini madawat nga assistance matagbuan. Gitinguha nilang mapaspasan ang pagproseso ni ini aron nga sugod sa ika-4 nga quarter ning tuiga makadawat na kini og assistance. Nato ang kanang paningkamutan jud. Kay sayang nabe 1,000 nga a month, no? May na lang na siya dugang gyud, no, aside sa mga assistance nga ato ang kanang gihatag like livelihood, financial, kanang sa WEDC nato.
Usa sa hangyo ni Teresita ngadto sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan siya og trabaho upang inabuhian aron nga aduna siya ikasuporta sa iyang mga anak. Nibutyag si Remo Caldo nga ila unang i-assess kung unsa nga livelihood assistance ang ilang pwedeng matunol ngadto ni Teresita nga dili niya mabiyaan ang iyang mga anak ilabi na nga usa pa ka buwan ang iyang kinamanghuran. Ang kasagara man gyud nga kanang livelihood dira sa may kanang Punta Inganyo atong ma-extend is kanang sa kanang shellcraft bitaw nila. Shellcraft or gusto siya mag kanang open o kanang pinakadali gyud man kanang yung sari-sari. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin, Department of Public Works and Highways kun DPWH 6 Engineering Office nakapatuman og kapin 7 bilyones pesos nga flood control projects gikan sa tuig 2022 hangtod sa tuig 2025. Labing daghan nga proyekto na patuman sa syudad sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa kusog nga uwan kagahapon, nakasinati na usab og pagbaha ang mga highway sa syudad sa Mandaue, naglakip sa Lopez Haina Street ug AS Fortuna Street. Ang maong mga lugar mao ang sagad bahaan sa Mandaue kung adunay uwan. Ang Mandaue ang adunay labing daghan nga flood control project sa 6th District. Sa dato sa Department of Public Works and Highways 6th District Office, moabot sa 51 ka mga proyekto ang napatuman sud sa tulo ka tuig nga adunay budget nga 3.8 billion pesos. Ang mga proyekto gitutok sa mga sapa sa Mandaue aron mapalambo ang agianan sa tubig. Ang DPWH 6th Engineering Office nakapatuman og 87 ka flood control projects gikan tuig 2022 hangtod tuig 2025. Sa datos moabot sa 7.3 billion pesos ang gitagana nga pondo sa maong mga proyekto. Samtang sa lungsod sa Consolacion ug Cordova moabot sa 27 ka flood control projects ang napatuman, nagkantidad og 3.2 billion pesos. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, siyam ka mga proyekto ang napatuman nga adunay kinatibuk-an nga budget nga 306 million pesos. Effective ang Central Office kanang i-account inventory na mga flood control projects. Nag-submit na mga data ni sa kauluhan and in fact ongoing karon ang validation from Central Office natin mga inspectorate. Sa gipagawas nga dato sa Malacañang, ikaduha ang Cebu nga adunay labing daghan nga flood control project sa nasod nga moabot sa 414. Samtang sa bahin sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue, aduna usab kini napatuman nga mga flood control project. Matud ni Architect Marlo Ocleasa, ang pangu sa City Planning and Development Office, nga nagahin ang syudad og kaugalingon nga pondo apan sa mga gagmay lang nga proyekto nga dili molapa sa 100 milyones pesos matag proyekto. Matud ni Ocleasa nga tanang flood control project sa national nga gipatuman sa Mandaue nagsubay sa comprehensive drainage plan sa syudad. Niagi kay na may meetings na before implementation na ay meetings. Before the identification sa project na ay meeting, before implementation na ay meeting. So coordinated tanan. Walay kanang wala na ni subay o plano. Sila sa flood control project sa DPWH na kompleto na samtang ang uban padayon pang gipatuman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Governor Pamela Baricuatro nangayog detalye sa mga flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa mga kalungsuran sa Sugbo. Hangpon usab niya kung sukit-sukiton sa kagamhanan ang mga anomalya sa maong mga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakigalayon si Gobernador Pamela Baricuatro sa Department of Public Works and Highways 7 aron makakuha og detalye sa gipatumang flood control projects sa managlaing kalungsuran sa Sugbo. Subay kini sa nimong pagtribukal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ning simanaha nga number 2 ang Cebu sa labing daghang mga flood control projects gikan sa DPWH kaniabot og 414. Matud ni Baricuatro nga dili sila mopahigayon og buwag nga investigasyon aron sa taon kung aduna bay anomalya sa maong mga proyekto. Hangpon hinuon niya ang sunod nga laka nga pagaymuon sa nasudnong kagamhanan aron sa pagpanubag kung naabay na lambigit sa pagpangawkaw sa panudlanan pinaagi sa flood control projects. Wala pa ba'y move for a congressional inquiry? Why not? If they will conduct a inquiry here, an investigation in Cebu in the spirit of transparency, then I will support it 100%. This is a national project. Ang province walay jurisdiction ani.
Yeah, so mo na nga we will follow the rule of law here. Sa iyang pagpakisayad gato sa Provincial Engineering Office, wala hinuon ni patuman og bisan unsang flood control projects gagiponduhan sa Kapitolyo ning kasamtangan. Nasayran nga ang QM Builders gikan sa Dumanhog, Cebu na appeal sa top 15 contractors nga adunay dagang flood control projects sa nasod. Base sa sumbong ng Pangulo website, anaa sa 97 ka mga proyekto ang gipatuman sa QM Builders, partikular na dinhi sa Sugbo. Apan nakita ni DPWH 7 Director Danilo Villa Jr. nga walay problema ang QM Builders sa nahimong pagpatuman sa mga infrastructure project sa Sugbo ug sa rehiyon. Isip po natin siguro na dumaan naman po ito sa tamang proseso, na-bid po yung project ng with the open competitive bidding. At nakita naman po natin na yung mga ibang proyektong ginawa po niya ay naging effective po sa panahon ng recovery. Butang panalipdan ni Dumanhog Mayor Gungun Hika ang maong kontraktor human sila nakapaymos sa gipatumang infrastructure projects. Aron pa matud-an nga wala na lambigit sa bisan unsang ghost projects, muhimo og inventory silang hika sa mga proyektong gipatuman sa QM Builders. Gikabot pa ning kasimtangan sa mga tigbalita ang habig sa QM Builders bahin sa nimong report sa Presidente. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Governor Pamela Baricuatro wa makauyon sa hangyo ni Kongresista Duke Frasco nga suportahan ang balaudnon aron i-upgrade ang Danao Provincial Hospital. Misugyot siyang mas maayong unahon ang mga nangatanggong pangproyekto sa lugar ni Kongresista Frasco. Si Gian Navarro mo balik sa report. Sa una, gasigi ni sila suroy-suroy, karon gasigi na magsakay-sakay. Sakay-sakay pa more. Ini na lang ang tubag ni Gobernador Pamela Baricuatro. Human mihangyo si 5th District Representative Duke Frasco nga suportahan ng balaudnon aron i-upgrade ang Cebu Provincial Hospital sa Danao City. Buot unta ni Frasco nga imong level 2 among tambalanan ug ilisan ng pangalan isip North Cebu Medical Center diin operated dinuon kini sa Department of Health. Ang hagit niini kinanglanon ang suporta sa local leaders ug endorsement sa provincial board aron mulahutay na ang girefile nga House Bill number 3313. Alang ni Baricuatro, kaya mismo sa Kapitolyo ang pagsaka pa sa status sa mga tambalan ng iya sa provincial government ug dili na kinanglanon ang congressional hearing. I also want to appeal to him, no, to look into his children hospital in Luan. Unahasa na congressman, no, before ka manghilabot sa Danao, and also I would also want to appeal to you to look also into Camotes Hospital. You started a airport there, ang imong hospital, ang ceiling dito gani kahagbungo na. Hinuon-giandam na sa Kapitolyo ang mga rekisitos nga gipangayo sa Department of Health ug nakig-alayon sila nini alang sa pag-upgrade sa status sa mga tambalan ng iya sa Kapitolyo. Inubanan usab kini sa suportang maangkon gikan sa mga doktor sa managlaing pribadong tambalanan. We are preparing them already, even ang ato mga infirmaries, ato na ni silang i-prepare for level 1 hospitals. Ang mga level 1 hospital, ato sa ni silang i-prepare for level 2. Dason usab sa gubernatorial daughter ug health consultant sa Kapitolyo nga si Dr. Nicole Catalan nga kinahanglang makabot sa Danao Provincial Hospital ang mga lagtang gidagana gikan sa DOH. Sama na lang sa igong gidaghanon sa medical staff, kahimanan ug uban pa. With regards to Danao, we go by very specific rules atong DOH are led. So naaman na specific requirements and kuan good na kinahanglan i-comply. So including manpower, ang equipment, ang physical plan, so that we have to follow that to a T. Mitubag si Frasco karong hapon nga mas maayong mag-collaborate na lang sila og ipadaplin ang pamulitika alang sa maayong tinguha. Apan, abli si Baricuatro sa mamahimong dialogo aron masuta ang tinuod nga intensyon sa pagpalambo pa sa tambalanan nga nimutang sa dakbayan sa Danao. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo napili nga Best Senior Police Commission Officer for Operations ato sa ika-124 nga Philippine National Police Service Anniversary nga gipahigayon dito sa Campo Crame. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mihatag sa mga pasidungog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Napili nga Best Senior Police Commission Officer PCO for Operation ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Enrico Figueroa atol sa kasaulugan sa ika-124th Police Service Anniversary nga gipaygayon sa Campo Crame nga adunay tema nga pulisya bantayog ng bayang matatag. Ang pasidungog gitunol kini mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. din siya ang pinasidunggang dinapit sa mga kalihukan. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga bitamong usab sa kalihukan nga giila sa PNP Headquarters ang ilahang anti-criminality strategy ng unang kapulisan sa Dakbayan Sugbo sa tanang City Police Office Luco Pilipinas sa operational accomplishment ug inisyatiba aron pagbatok sa kriminalidad. Din na-highlight nila ang Oplan Bulabog nga may resulta sa pag-ubos sa krimen ngadto sa 32.71% sa overall crime rate ug ang 100% ka crime clearance efficiency sa unang katunga sa 2025. Usa sa mga madampuson nga gihimong innovative strategy mao ang pagmugna sa Criminal Investigation and Detection Unit Consido. Diin mahinungdanon kini sa pagpadambo sa kapabilidad sa pagsulbad sa krimen, pagparig-on sa night patrols, pagpatuman sa Oplan Bulabog ug ang pagdugang sa personnel alang sa police visibility, pinagi sa checkpoints aron magpabilin ang kamalinahon ug kahapsay sa tibok syudad sa Sugbo. Kining mao nga mga inisyatiba nga gihimo ni Figueroa nahisubay kini sa programa nga gipatuman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Lakip na nini ang 5-minute response time. Dugang pa nini mao ang lig-on nga makiglambigit sa komunidad ug ang pagbanhaw sa Oplan sandurot sa tanang barangay. Din gipalambo ang hugot nga pagtambayayong tali sa tinugyanan sa Banaod ug sa mga mulupyo subay sa kamanduan sa PNP Chief ug ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7. May pasabot siya Makatangay nga ang naangkon nga pasidungog ni Figueroa kadaog ganusab kini sa kapulisan ug katawhan sa Dakbayan sa Sugbo. Well, it has always been the what do you call this one, the policy of our unit nga rin sa Cebu City Police Office to give their best in the tasks entrusted and given to them. Paningkamutan sa Cebu City Police Office nga dili mausab ang klase sa serbisyo nga iyang gihatag sa publiko ug kami mag-focus lang gyud mi sa amo nga trabaho, and then paningkamutan nga dili mabali ang pagsalig nga gihatag sa publiko kanamo. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, gipasalig ni Makatangay nga ilang ipadayon kung unsa man ang ilang maayong performance ilibina sa paggukod sa mga kriminal o pagsulbad sa mga krimen lakip na ang gihatag nga serbisyo sa katawhan. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipos sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa ato ang mga balita sa Sayri 47. Mo break sa taog sa atong pagbalik, atong hisgutan ang mga updates kabahin sa SK ug barangay elections, ang kining plate distribution sa LTO, Land Transportation Office, ug kining sugyot usab ni Congressman Chel Diokno nga tudluan ang atong mga estudyante kabahin sa West Philippine Sea. Sa itong pagbalik, kuman sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
pamunggo ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy atong unahon pagtuki sama sa akong gisaad sa wapatan ni break kaganina kining update no kabahin sa barangay and sangguniang kabataan elections human gipirmahan kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod nga nagpostpone o nagoktaba sa barangay ug SK elections imbis nga karong Disyembre tuig 2025 ngadto na ni sa Nobyembre tuig 2026 kini human gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod kining RA o Republic Act number 1223-2 nga officially nagpostpone na sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga na originally na set unta karong Disyembre apan ubos sa bag-ong balaod ang sunod nga barangay ug sangguniang kabataan elections himuon na kini sa unang Lunes sa Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. Ang Presidential Communications Office kun PCO mikumpirma sa pagpirma sa maong balaod kagahapon Miyerkules Agosto 13. Ang maong balaod gitransmit usab sa samang adlaw ngadto kang Senate President Francis Cheese Escudero with Executive Secretary Lucas Bersamin forwarding 2 original copies of the signed document. Additional copies gihatag usab ngadto kang House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ug sa Presidential Legislative Liaison Office. Ang pagpirma nasayo gamay 1 day dili na sayo na late gamay no sakto ba murag no 1 day earlier kung wa ko nasayop kay ang iyang kon 1 day after di ay than the initial schedule kay ang Malacañang sa sayong bahin ni pahibaw man sa Commission on Elections kon COMELEC nga August 12 nila mapirmahan apan ang final administrative reviews ug ang diplomatic schedule sa presidente ato siyang pagbisita ngadto sa India naka-delay ani by just 1 day. Ang RA 1223-2 mitumaw gikan sa consolidated nga mga measure o gi-combine ang pipila ka mga balaod nun nga gipangpasar nga naglakip sa Senate Bill number 890 ug sa House Bill number 7240 nga pulos gipasar sa Kongreso ni adtong Hunyo 4 tuig 2025. Si Escudero ug si Romualdez lakip sa principal authors ni duso sa pagpostpone ug ilang gitumbok nga rason ang logistical concerns ug ang panginahanglan nga ipalabi una ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kon BARM parliamentary elections karon usab nga Oktubre. Hinumduman sa diyang nakighinabi sa usa ka media forum sa Bengaluru, India, si Presidente Marcos ni tumbok nga importante kaayo ang kalampusan sa ipahigayon nga BARM voting tungod kay matud pa milestone kini sa peace process. Kini mo'y labing unang higayon matud pa niya nga ang BARMM kon BARM Parliament will be elected by the people. Ug unya matud pa if that election fails, it would be a major setback for the peace process. That's why we must ensure its success. Iyasang sigundahan ang concern sa COMELEC ang pagpahigayon og duha ka eleksyon within weeks would overstretch their resources.
So karon sa laktod nga pagkasulti, ang katong mga kasamtangang naglingkod sa katungdanan ng mga opisyal sa barangay ug sa sangguniang kabataan makarelax-relax gamay, makaginhawa gamay kay na move og 1 year pa ang eleksyon. Katusang mga nangatol ang kamot og tiil kay ganahan na kay mo puli kay nagtuog gid silang mas maing laki sila sa mga nanglingkod sa katungdanan aw naminghoy sad hoy abaga kay imbis nga eleksyon Desyembre next year pa. Pero sa laktod nga pagkasulti naghatag sad nig dugang higayon sa mga opisyal sa barangay ug sa sangguniang kabataan elections nga kuan pa na extensionan mo gamay na pa mo'y 1 year nga ipakita sa mga tao, ipamatuod nga angayan yun mong ibutang des katungdanan og dili lang mo naswertihan ba, mas dako ba mong nahatag sa mga butante, pero nangay uban nga diniyos sa gyud ang pagpapili, no? So katong mga naglingkod, katong mga bagagnaw nga nagdawat og sweldo sa gobyerno nga kay napili mo sa barangay ug sa sangguniang kabataan, katong padayong nagpabaga sa naong, hala, panahon na nga gamay, sapsapi na gamay inyong mga dagway. Kaya aron sad makatinuod mong serbisyo des mga tao for 1 year. Tarungan na yung mga proyekto diha ay magpalabig pabaga sa inyong naong. Sapsapi gamay, magbaton o gamayng kauwaw, ug unya ibutang sa lugar ang atong gara-gara. Paghimo og proyekto nga kanang nindot, tarong o magamit gyud sa mga tao. Otherwise, pagpuyo din may pagmangampanya mo sa inyong kontra. Kaya aron mapulihan mo, oroy magpapuli ba? O niya, katong mga nagtinguha, katong mga diniyos gyud, katong mga kinasing-kasing gyud, katong mga tinuod gyud nga gustong mo serbisyo, mo alagad sa mga tao. Padayon lang mo sa iyong paningkamot. Kaya nag-abot sa panahon, kung inyo gyud, para inyo gyud, mainyo gyud. Pero og di, padayon gyapon sa pagtabang. Kay usahay makaingon man sad ang uban, dili kinahanglan og posisyon kung tinuod ang imong gustong pagtabang. Pero ang uban sad mo ingon, mas maayo kung naa sa posisyon kay mas palapdan ug mas hingpit pang daghan ang matabangan. Bisag asa mo nga habig, pili lang mo ana. Pero nagpabili ng akong baruganan nga kung ikaw wa kay ayo nya nilingkod ka sa barangay, nilingkod ka sa SK, do na kay 1 year nga maghinulsol sa imong sala, magbuhat og tinarong, ayo kay pagpalabig pakauwaw kay ang imuhang paglingkod dinha dili na bunga sa imong kaugalingong paningkamot lang, kundi gidasad nimo na sa imong mga abaga ang pagsalig sa mga tao sa imong barangay ug mga batan-on sa imong mga barangay nga nipili nimo kay nagtuo nga ikaw tarong ug nga ikaw moy angayan nga ibutang dinha. So kana mao na kanang latest karon sa barangay. So katong mga nakabantay mga butante nga ngano man among kap, among konsi, among chairman, lami na kay mo smile, may na kay mo amin. Nabe uban na kanang amin-amin ana unya kanang smile kugos-kugos bata, hapyud pik sa abaga o karon kanang tan-awa kung napuspon ang eleksyon padayon pa ba kay kung di murag diha rang laay. So kanang may tabo karon ubos sa bag-ong balaod kay gipirmahan na mas presidente, 4 na katuig ang usa ka termino sa mga opisyal sa barangay. Pwede sad sila maabtan og 3 terms. So imbis kaniadto 9 years ra, kung ang 3 terms 9 years ra kay tag tulo-tulo ka tuig, karon mahimo nang 12 kay 4 years man kada termino ug unya 3 consecutive terms. Samtang ang mga opisyal sa SK limitado to 1 term only. Ang voluntaryo nga pag-resign dili makaputol sa continuity of service. Ang mga incumbent officials magpabilin sa katungdanan gawas kung sila tangtangon o baka isuspenso hangtod nga ang ilang mga successors, ang mga mupuli nila, mapili og mo'y moasumir sa ilang katungdanan. Ang kining maong balaod usab nag-establish og fixed grassroots electoral cycle with elections every 4 years starting November 2026. While the administration cites constitutional and logistical reasons for the move, ang mga election watchdogs niingon nga ang pagbalik-balik nga pag-postpone nining maong eleksyon risks eroding democratic participation and weakening grassroots accountability. Some legal experts have also questioned the constitutionality aning sigig extend sa termino
without electoral mandate ug ilang gitudlo katong milabay nga mga Supreme Court rulings that struck down similar deferral. So atangin na ninyo niya akong gitan-aw ang unang Lunes sa Nobyembre sunod tuig, kuan ba ya adlaw sa mga kalag. So unsa man ninyong kampanya kanang may buntag nay, may buntag tay, ni ay kandila nay para sa inyo ang mga parinting nga may taliwan na inyong kampanya or maingon mo nga kanang good morning te, good morning kuya. Natay gamayng kuan kuya para biko din ha para inyong halad sa inyong kuan, inyong jingle. Usa yung jingle pahulay sa dayon. Murag karon pa sad kuan ni election kuan da. Ang election dungan sa kalag-kalag. So pindi lang ninyo ang inyong flex na sa una sa Facebook post man day nag-my day nga kanang kamot ba nga naay kanang tudlo ba nga naay kanang sana indelible ink. Karon magtigi na yung stories na indelible ink na pay mga kanang dito sa menteryo. Nala, doon na mo'y 1 year to prepare pa more para sa mga gusto magpapili. Unya ato nang biyaan ang elections barangay ug SK ari sa ta sa LTO kay napiti-piti ang Land Transportation Office sa kining nahitabo karong medyo nagyagaw ang kining no plate no travel policy no kanang nahadlok dem gud toy time nga ningon nga manakop sila this week nakuyawan ang mga tao. So ang usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo si Konsehal June Alcover iyang gi call out no ang LTO kining Land Transportation Office kay wa ko na klaro unya inconsistent ko lang ilang communication kabahin na ning no plate no travel policy ug ilang giawhag nga pangita mo mas epektibong mga paagi para mag-distribute mo ang mga nangalangan ng mga plate number sa mga tag-iyag sakyanan. Sa usa ka privilege speech atul sa sesyon ni adtong Martes, si Cebu City Councilor June Alcover niingon kining way klaro nga message kanang way klaro nga mga communication kining murag nagyagaw nga mga pagpadangat sa kasayuran nakahimo kining significant inconvenience para sa mga motorista na nga hasol. Iyahang gipangayuan og clarification kung kinsa mga responsable sa nagpadayong kalangay ni ining paghatod o pag-release sa mga license plates. Si Alcover miingon nga ang issue nito mao kay wa nagkadimao ang mga reports gikan sa LTO. Niadtong Agosto 6 kay hinumduman ang Sunstar Cebu na report nga ang LTO magsugod nagpanakop sa mga sakyanan nga dunay gipanggamit nga temporary plate sa ikaduhang semana sa Agosto this week. Ug unya ang mga makalapas mag-atubang og 5,000 nga multa. Kini mo'y nakaingon nga gatusan ka mga driver sa habal-habal, driver sa motorsiklo ug uban pang mga tag-iyag sakyanan nga nagpanon ngadtos nagkalain-laing buhatan sa LTO sa probinsya ug diri Metro Cebu labi na gyud sa mga buhatan sa LTO dihas barangay Subang Dako, Mandawi City. Matod ni Alcover, daghan in taon aning maong mga motorista na nga absent sa trabaho, ni cancel sa ilang mga appointments or nang leave. Pero ang mga plaka di pa day kuno available sa buhatan sa LTO. Matod ni Alcover, kini nakapalagot sa mga nanag-iyag mga sakyanan. Siya ni Dugang nga dugang mga balita nga nanggawas ni atong Agosto 7 ug 8 ni mugna og dugang pangkalibog mao nga ang LTO Central Office ni correct sa initial nga announcements. Ang new statements gikan sa LTO 7 niingon nga ang deadline alang sa maong pulisiya gikanselar og nga matod pa wa na say dakop nga himuon karong mga panahona. Ang labing uhing clarification sa ahensya nagtumbok nga ang policy implementation is pending instructions from LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza. Si Alcover niingon nga ang publiko nagkinahanglan og klaro nga tubag. Iyang gi-question kung ang LTO or ang mga vehicle dealers ba mo'y angay basulon sa mga grabing kalangay sa pag-release aning plates. Aron marisolbar ang maong bahin, si Alcover ni move nga mag-schedule og executive session o sa maong session, ilang imbitaron si LTO 7 Regional Director Glenn Galario, mga car dealer o mga motorcycle dealers and mga representante sa mga habal-habal drivers o sa Max Scooter Club Philippines. Matud ni Alcover nga ang maong plataporma
tumong niini nga dalon o abuton ang tanang mga partido aron makakita og solusyon sa nagpadayong problema sa pag-release sa mga plate numbers kaning mga original gyud. So ako kasabot sad ko sa point ni Councilor Alcover, no? Kaysa pagkatinuod lang mga ratol gyud ang mga tao, labi pa kay kanisang LTO sa thank you no kay bawtang naning kamot mo, pero usahay ang maka problema pud ani kay magsige sad mog checkpoint ni ang katusad tang mga tao kanisang mga tao nga gamayng istorya mo tuo siya dayon kada bang radyo ba kay naay usa nga nadakpan, I don't know for whatever reason, nga ikaw man moingon dayon nga oy kanaman sila Facebook, kay ba mo sad ko naman sa Facebook ang mga rider nga oy mga par, ayaw mo kumpiyansa kay naay nag-checkpoint diri dapita mauna makuyawan sad sila bisag wala pa gyud sila nakakita, makuyawan sila kay knowing nga wa ilang original plate. Ug unya kanang tinuod man sa gyud nga wa pa kung panitan ako na lang kauglingon akong kuag base kana akong sakyanan dugay na 2022 November or December hangtod karon temporary plate pa na. Unya imong follow-upon sa LTO moingon ra man ang ilang portal nga amo pa ning gi-search, amo pa ning gi-verify, balikan ra kanamo mo email ra nimo adto pug ka mo message sa car dealer, ingnon ra man pug ka mahim sa kay among ahente murag ambot ganahan pa ba to siya mag-ahente or gikapoy na ba to siya ang pagka-ahente mo ingon ra man sad ma'am wa pa ma'am mo text ra wa gyud kanang dugay kayo og di sad ka mo text di pug ka textan ana ba imo sang i-verify sa kanang car dealer gyud nga portal wala pa sad ko nimong plate. Pero ang mga tao kanabang mo ingon ang LTO nga next week magdakop na gyud ta unya sampulan dag checkpoint. So syempre kasabot ta magkamugna sad nagkaratol sa mga tao oy kay kinsagoy ganahan madakpan. Pero ang pangutana din inyuhang hadlok-hadlokon og dakop, inyuhang dali-dalion, when in the first place ang nakaingon kamo man. Unya, you did not offer any solution. Kay pananglitan kung butang nato, kamo gyud mismo, pareha na karon no, may lag-akoy dakpon ninyo. So way lang kog dakop kay mutubag ba sa gyud ta nganong dakpon man ko ninyo nga kamo may wa pa kakita sa kong plaka, di ba? Pero ang uban en taon mahadlok man na kayong uban gamay sika-sika. Maratol or makuyawan, luoy pud ba? So kasabot gid ko sa concern ni Consel John Alcover mo nang sakto sad na nga tagaag kahigayuna no nga mag-abot sa usa ka executive session kining mga nagkalain-laing mga partido kay aron sad maklaro and to me bring the media in para kanang mapangutana ang mga angay ipangutana og maklaro ang angay klarohon aron mahatag sad mapakatapsab ang sakto nga impormasyon. So kana lang no, wa pa man kay final gyud kung kano sa gyud ni implement. So maybe then it's time for LTO to come up with creative ways in terms of kanang releasing those plates. Kay kung ako pananglitan for some companies I work for, ni-offer naman ko last week pa ni-offer na ko nga o kung ganahan mo mag-partnership ta, we can arrange, I can provide you the venue, we can provide you the list, and then maybe ato na lang ta mag-releasing. But so far, wala pa masay ni contact. So, depende na ninyo kung ganahan yun mo. Basta kami, we are very much willing to help. Kana lang. So, katong mga nangaratol ani, mga naka-leave na, naka-absent pa, luoy sad. Kanang wasted ang time ug effort. Samot na gyud kung ang imong na-waste nga effort, wa pa gyud kay naani, way na bunga, kay nahuman na lang ang adlaw, wa pa nakita ni mong plaka or wa kay nada nga plaka pag uli. So, kana no? Kalma-kalma mo gamay kay o pa man kuno pero mao lagi mo yung kagwa pay final. Pwede sad mo ingon sad sila kay next week na final na. So, mas may sad nga kanang paspasan siguro ta nagpangita or pangitaag mas maayo nga sistema. So, human sa LTO akong hisgutan og sunod karon kining sugyot no sa human rights lawyer og Akbayan Party List Representative Cheldiok no kinsa nang hinaot nga ang mga sakop sa House of Representatives ug sa Senado musuporta sa gisugyot nga lakang nga nagmandar sa pagtudlo ni ining West Philippine Sea history ug geography kani importante kani for me no West Philippine Sea history ug geography
sa geography, din takabaw mo pronounce ay West Philippine Sea History and Geography sa mga elementary o high school level sa education system sa atong nasod. Si Jokno, Congressman Jokno, ni issue sa maong pamahayag human ang Department of Budget and Management ni turnover sa gisugyot nga 6.7 trillion pesos National Expenditure Program ngadto sa House of Representatives, with the education sector as its biggest gainer if enacted. Ang panawagan ni Congressman Jokno ni gihimo usab human usa ka China Coast Guard vessel nga nigukod og Philippine Coast Guard ship na bangga sa Chinese Navy warship of Scarborough or Panatag Shoal niadtong August 11. Niingon siya, "Well, I hope we can be helped and we can also get support from members of Congress and the Senate to make teaching about the West Philippine Sea mandatory at the primary and secondary levels of all our educational institutions." Matud sa maong magbabalaod sa usa ka interview ni adtong Miyerkules. Si Jokno niingon, tanan mga batang Pilipino, bisag batan-on pa, ang ngayang makahibaw kung unsa ka importante ang West Philippine Sea ug nganong gitumbok ni nga atoa gyud ni sa Pilipinas. Si Jokno nalakip kini sa West Philippine Sea Block of Lawmakers nga naglakip sa Akbayan Representative nga si Percy Sendanya and Dada Ismula, Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw, mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, and Albay 1st District Representative Crisel Lagman Luistro, lakip na sab si Senator Risa Ontiveros. Ang paglusad sa Lawmakers Coalition also came days after the 9th anniversary of the 2016 Arbitral Award. Gawa sa paglakip sa kasaysayan sa West Philippine Sea ug sa atong geography ngadto sa primary and secondary education system sa atoang nasod, ang Legislative Coalition ni padangat usab og resolusyon nga nagtinguha sa pag-imbestigar sa mga sister city agreements tali sa China ug sa Pilipinas og mga bill nga nagduso sa pagdeklarar sa July 12 Anniversary Arbitral Award as National West Philippine Sea Victory Day. So ako, uyon ko ani, para nako kanang kinahanglan sad nga ato ning tagaan og kanang tukmang pagtagad, no, ang kasaysayan o kining atong geography. Kay usaya nga atong mga kabatan-unan anad kay TikTok mutan-aw. Usaya ang himuong source of information TikTok, and we all know that sometimes ang TikTok is also the source of fake news, no? There are ang iyan nga tarungon natong pili ang mga information nga atong i-consume. Kay katubitaw nahitabo nga katubang trainer kintahay, dolphin, ang uban mo ingon orca, Jessica Radcliffe. Nya giunay kuno sa iyang kaugalingong binuhi nga iyang gi-train. Ang ending unsa man tinuod to nga di man to tinuod. AI man to. Fake news. Pero daghan kay ni share, daghan pa kay ni komentaryo nga mao gyud ni usahay dilis tanang panahon ang atong pagsalig. Nani mga ingon ana nga mga istorya pero nagpabili ng kamatuoran nga dili in taon to tinuod. Kung inyo yung susihon, walay ingon ana nga pangan nga Radcliffe, Jessica Radcliffe, wala sin ana nga hitabo. So for me, the best way to combat fake news is to give accurate information and ipakatap siya sakto. So pareha ani. Kay para ato mga bata makahibaw, dili kayo kanang magngangalang, ha, what is this, what is that. Muna kita mga ginikanan, mangutana gay na atong mga anak, let us make sure nga ang atong tubag kana ganing accurate pod. Kay usay mangutana labi pag mabisita mo ana sa say i-google lang. Pero para nako dili gyud, mas maay gyud nga we give them what is the truth, and we also find out. It's okay to not always be able to answer right away. Moingon man ka nga kanang pwede mo ka moingon na ako sa ning tanaw, I'll get back to you on that later. Find out the truth for yourself and then answer and back it up with facts. Kay usahay mo good or kasagaran nowadays, ang mga tao dali kay motuo og fake news, mas motuo pag fake news kaysa tinuod nga balita. Ug diha rang laay kay kung mukuyanap ang dili tinuod nga kasayuran, yung mo'y tuuhan sa mga tao, lahi na. Kay makuanta,
malipata sa mga tao nga doon na say daotang tinguha nga mo'y nagpaluyo sa pagpakatap aning mga ingon-ani nga mga sayop nga mga kasayuran. So kana lang no, kung unsay tan-aw ninyo, ako okay ra kay kuan ni kaning mutudlo tag sakto nga kanang kasaysayan, especially with the ruling atong 2016. That's something para nako ang ngayon pod natong itudlo or i-share sa ato ang mga kabatanunan. Unya, wa naman tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko. Ang tao nga way gitago sa kauglingon ug dili mahadlok nga ipagawas kung unsa siya usa ka transparent nga pagkatao. Kung ang tao transparent, siya motugot ka ang uban makakita sa unsay naa sa ilang kiladman ug dili magpakaruning. Kay usa kadakong sayo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod nimong pagkatao. Gilimbungan nimo ang imong kauglingon ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay mahigayon nga kinanglan nga mahibaw ang uban. Dunay higayon nga kinanglan mahibaw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas maayo nga ipakita mo ang tinuod nga kamaturan aron mahimo kang hingpit nga kagawas ka. Sa Efeso 4:25 nagingon, busa, ayaw na kong pagpamaka, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyong isikatao, kay kitang tanan, bahin man sa lawas ni Kristo. May soul, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung Amahan, hatagi kami sa imong grasya, nga musunod sa unsay imong kabubuton dinhi kanako. Mao kini ang among tinguha, kay tinguha man sab namo nga mahatagan ka og kahimot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa garang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Maybell, and Miss Joanne sa newsroom. Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat kayo sa iyong pagpakig-uban ako karong buntaga. Magkita ta ninyong balik ugma ug sa nga na lang sab sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Ay di mo kalimot katong mga gustong mo appeal no sa atong Oasis of Love anniversary karong Domingo diri dapit sa CCTN sa IEC. Coordinate lang mo, visit lang sa ato ang CCTN page to inquire or diri gyud sa CCTN para makapalit sa ato ang tickets para sa ato ang healing and praise and worship activities subay usab sa ato ang Oasis of Love Cebu anniversary karong Domingo. Diri lang, suroy lang mo diri or manawag ba mo CCTN or baka mo message mo sa Facebook for more information. Salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. See you tomorrow sa atong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, naksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,